Okay. So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat sa ang sulok man ng mundo kayo naroroon. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod na bumabati sa inyo ngayon ng Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially po doon sa mga talaga pong bukod po sa mga greetings, no, sa mga greetings nyo po, sa mga comments nyo po is sa mga pa-surprise po ninyo, no, mga nagpapadala po dito na mga gifts is maraming salamat po. God bless you all po. No, nanaway ma-spend nyo po yung Christmas ng buong buo po ang pamilya. And don't forget to alam nyo na, kailangan po talaga is bago natin mag-spend ng Christmas, mismong Christmas Day is mag-visit po tayo sa church, magpasalamat po sa lahat po ng mga biyaya na ibinigay po sa atin nitong taong to. No, so sa mga naka-experience naman po ng mga struggles, no, is mag-manifest po tayo para po sa pagpasok ng 2024 is maganda po ang pasok sa atin ng taon. No? So may mas kaluwagan, mas may kasaganahan at punong-puno ng kapayapaan at pagmamahal sa pamilya at sa iba pa. Okay? So as I promised, no, is ang reading po natin ngayon is about kay Santo Niñong Hubad. Okay? So ano po ba ang pwedeng maging mensahe sa inyo ni Santo Niñong Hubad? Ayan. So, ito po yung malaki po, no? Meron po tayong small one nito, pero ito po yung malaki. And may tangan din po ako nito. May malaki at maliit po ako. Okay? So, siya po yung ating magiging reading or topic natin ngayon. Though, talaga pong madami pong pumasok na vision sa akin kanina. Madami ko pong downloads kanina, no? So, yan po. Siya po muna yung kakausapin natin. I mean, huhingi po tayo ng mensahe kay Santo Niñong Hubad para po sa inyo, babala, kung ano po yung papasok sa year 2024, sa mga gusto pong magtangan yan, ano, at sa mga meron pong tangan, kung ano po yung magiging dala po sa inyo, or kung ano po yung mensahe sa inyo ni Santo Niñong Hubad. Okay, so, ngayon po is, bukod po kay God, bukod po sa Divine Mercy, Divine Spirit and Holy Spirit is, yes, and also Divine Mercy. Parang gusto niya pong sumama dito sa reading, kaya nabanggit ko po. Ako po tayo ng direct message from Santo Niñong Hubad. Okay, so ano po ba yung mga makukuha natin kay Santo Niñong Hubad? Okay, so nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga subscribers, sa new subscribers, and sa mga patuloy po na tumatangkil, and sa mga nagsishare po nitong readings natin, ano, maraming salamat po. And also, ako po nagpapasalamat din po sa mga patuloy po na nag-avail, no, especially po ng mga ganito po ng ating candle na for protection and cleansing, and also sa mga amulets. No, and yan, available naman po lahat, actually available po from bracelets to yun, pati po sa langis, no, na for protection, pangkalahatan is meron po tayo. Okay, so now is saan na yung aking rosary. Okay, so hingi po muna tayo ng basbas, no, bago po tayo mag-start ng reading. Okay, so gagamit po tayo ng halos lahat is oracle cards kasi this is a divine. So divine message po ang kukunin natin, ano. So kailangan po nating kumuha lang po ng mga oracle muna. Okay, so let us pray po muna. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, ako po ay narito muli sa inyong harapan. Humihingi po ng proteksyon, basbas, gabay, suporta para po ako po ay magkaroon ng napakalakas na pandinig na magmumula po na mensahe sa inyo. Ito pong aking reading na ngayon ay patungkol po kay Santo Niñong Hubad na Santo Niñong Hubad, ako po ay nananawagan po sa inyo na kami po inyong samahan, nananalangin, na samahan niyo po kami sa reading na ito para po makapagbigay po kayo ng mensahe para po sa mga collectives at sa mga talaga pong may tangan na po sa inyo.
Nais ko pong malaman, nais ko pong ipaalam sa kanila kung ano po yung mga dapat nilang gawin at hindi dapat nilang gawin at kung ano po yung iwasan sa darating po na 2024. Naway kami po inyong samahan, basbasan ngayong oras na ito para po makapaghatid. Ako po ay nananalangin din po na kami po ay bigyan nyo ng lagi ng proteksyon, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at mga klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kasaganahan sa darating po na 2024. Naway kami po ay makaluwag-luwag lahat, kasama po ng aking mga collectives, kasama po ng aking mga subscribers, followers, viewers, na magkaroon po ng kasaganahan ng bonggang-bongga sa 2024. Naway kami po ay maging at ma-spend po namin ang Christmas with you, Jesus Christ. Naway kami po ay maging ma-spend po namin ang Christmas ng masaya at punong-puno po ng pagmamahalan at pagbibigayan. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo. Start na po tayo ng reading. Okay, so niisip ko po kung anong kung anong card ang uunahin natin para makahingi po tayo ng mensahe kay Santo Niñong Hubad. Okay. So, bigyan ko po kayo ng konting kwento, no? Karanasan ko kay Santo Niñong Hubad. Okay? So, nung ako po ay wala pa po akong ganito, no? Hindi ko po alam, no? Pero andun po yung hindi pa po ako open, no? Or wala pa ako doon sa spiritual awakening na tinatawag, no? Ano po 'yan? Siya po yung kasama ko sa laban ko. Siya po yung hindi ko po malaman, no? Ito po yung nagbigay na po ako ng assign kay God or sinurrender ko na po lahat kay God, no? Na siya na po bahala sa akin kasi po nung time po na yun is talagang tinamaan po ako ng matinding depression na lumubog po negosyo ko, ilang negosyo po ang pinasok ko, aakyat, magbo-boom ng sobra-sobra ng bungad ng sa umpisa. Pero darating po dumatating po yung point na talagang ultimo po puhunan ko is talaga nagagalaw ko na po. So, ang ending, naubos po, no? Naubos na said po ako. Back to zero po talaga ako. So, anong ginawa ko po? No, is nagmukmuk po ako, humiga, ganon. Parang wala po akong silbi noong time na yon. So, ito po ang nangyari. Meron pong nakakilala sa akin, may third eye po, na nagsalita po sa akin na ako po is under black magic. So, may kumukulam daw po sa akin. And sad to say is talagang palapit sa puso ko nung mga time na yon. So, siya po yung gumagawa sa akin ng black magic para po pabagsakin ang negosyo ko. And at the same time, andun po yung talagang, merong stuck energy na tinatawag. So, andun po yung, humingi ako ng sign kay God hanggang sa, yun po, actually, nag-browse sa YouTube, ganyan, kung paano yung kontrolin yung mga kulam-kulam na ganyan. Hanggang sa lumabas po siya, si Santo Niñong Hubad, na kailangan ko magtangan ng ganyan para po sa negosyo. Una po kasi talaga para lang po sa negosyo. And nakita ko po na meron pong gano'n na para din daw siya sa mga kulam, barang, ganito, ganyan, tigal po, ganyan. So, nagka-interest po ako. No, nagka-interest po ako. Since Santo Niño naman po siya, so it's a divine. No? So, andun po yung kinonsider ko po na hindi naman po to sa evil, no, or sa demons, no, wala. So, andun po yung talagang nagkaroon po ako ng time na talagang sagad po ako kung magdasal noon na talaga pong pati protection ko ng mga anak ko, ganon. So, ang nangyari po is yung bumduating po siya sa buhay ko hanggang sa nagpe-pray na po ako hanggang sa, yun po, unti-unti po, hindi pa po niya pa ako pinag-boom sa negosyo or hindi pa po ako nagano kasi nandun na po yung anak ko po is nagkaroon po ng third eye hanggang sa siya po yung nakakakita and siya rin po yung nakakarinig. No, hanggang sa nakita niya po yung namaalam ko mga magulang ng anak ko ngayon, hanggang sa sinasabi niya sa akin na nakikita niya si God, nakikita niya si Santo Niño, nakikita niya si ganito, si ganyan, si ganon. Ganon po. So, ang nangyari po is parang nung una po di ako naniniwala, pero andun po yung may nagpatunay po na may third eye na totoo po yung mga nakikita ng anak ko na maniwala daw po ako. Ganon. So, yun na po nangyari hanggang sa nalaman ko na po kung sino talaga ang gumagawa sa akin. So, hanggang sa yun po, hindi pa rin po ako pinag-business kasi hindi pa ako pwede. Kasi live selling po ako eh. Kung ano po yung ginagamit ko na account ngayon sa Facebook, yun po yung dati kong account.
No, yun po yung dati kong account na active pa po ako sa live selling. Lahat po pinasok ko, sabon, Kojic, pabango, jewelry, ukay ako, lahat po, lahat na pwede po pagkakitaan. No, t-shirts, mga ganyan, dress, lahat po. Business minded po ako eh. So, andun po ako. Hanggang sa, ano po, ayun, hanggang sa naging okay na po, ano. So, yun po, no. So, ngayon, nais ko pong sa inyo, ipaalam sa inyo ngayon, kung ano naman po ang maihahatid niya sa inyo. No, kung ano pong himala ang pwede niyang dala para po sa buhay ninyo. Kung paano niya po isasaayos at tatanggalin ang lahat ng mga hindi magandang nangyari sa inyo for the year 2023. Okay, so hindi po tayo ng basbasa. Kaya mahal na mahal ko po si Santo Niño kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi pa man po si Santo Niño hubad ang dumadating sa akin, which is talaga, meron po akong patron talaga si Santo Niño since birth, no? Kung nakikita niyo po is 3 po ang Santo Niño ko ngayon dyan. 4 po yung Santo Niño ko. So sila po yung talagang nag-guide po sa akin, hindi lang po sa akin, protector ko din po, hindi lang po, pati po buong pamilya ko. Sila po yung talagang nag-save ng family ko. Okay? So, now is gagamit ko muna tayo ng isang card. Okay, dito po na tayo sa green since kayo na pa ako tinititigan itong green. O, diba may mata yung card ko. Okay, so ito po ng green ang ating kukuhaan ng mensahe na magmumula po kay Santo Niñong Hubad. Okay. Gusto nyo ba kausapin ko muna si Santo Niñong Hubad kung kasama natin siya ngayon? Okay. Tingnan natin, ha? Kausapin natin siya. Santo Niñong Hubad, nais ko pong magtanong, naway ako po inyong pahintulutan at bigyan po ng kasagutan sa aking mga katanungan. Maraming salamat po. Ngayon po ang buong oras na ito ay kasama po namin kayo ng aking mga subscribers, followers at viewers. Kasama po ba namin kayo ngayon na maghahatid ng mensahe para po sa amin? Kumilos ka ng pakaliwat kanan kung nandito ka sa amin ngayon. Okay. O, diba? Nakaharap po siya sa akin, ha? Kaya po ganyan ang movement. Pero sa inyo po, sa viewers po is atras abante. Pero sa akin po is kaliwat kanan. Okay? So, kasama po natin siya ngayon. Mabibigyan nyo ba sila? Mabibigyan mo ba siya, Santo Niñong Hubad? Kung sino man itong mga collective ko nito at kung sino makakakuha ng energy is mabibigyan mo sila ng magandang mensahe ngayong gabing ito. Ikot ka pa kanan kung oo at pakaliwa kung hindi. Mabigat po to. Sa totoo lang po, mabigat po to. Malaki po kasi itong Santo Niñong to. Okay, so umikot po siya pa kanan. So, andito po siya talaga sa atin ngayon. Okay? So, maraming salamat sa Santo Niñong Hubad. Naway ako ay inyong paunlakan ngayong gabing ito. Maraming salamat po. Yan, thank you so much. Thank you. Yan. Okay, so start na po tayo. Dito po ang aking bebe. Hello, bebe. Bebe, dito rito. Isa rin po yan sa talagang gumagabay po sa akin. Sa araw-araw, sa bawat sandali, sa bawat segundo ng buhay ko. Kasama ko po yan. Hindi ako pinababayaan yan. Lab na lab ako niyan. Diba? Okay, so let's see kung ano yung mensahe may bibigay sa inyo. Oops, wow! Isang card agad. Wow, oh, you're healed! Magaling ka na daw. Oh, diba? Thank you. So, magaling ka na, sabi niya. And, wow, ikaw din ang kalakasan niya. Alam niyo, totoo po yun eh. Yung mga tangan po natin, kung ano po yung energy natin. Actually, hindi lang po ng mga tangan natin. Yung mga ano rin po, mga gabay po natin. No, kailangan po dito lagi tayong positive. No, kasi po kung hindi po tayo, kung tayo po is para nagpapa-apekto po sa mga nangyayari po dati dito sa lupa, sa paligid natin, naapektuhan po sila. Mas naapektuhan po sila actually. Kaya po maganda dito is lagi tayong high energy, no? I-assure po natin yung lagi tayong masaya,
punong-puno ng pagmamahalan para po yung napupuno or yung nailalagay po natin na energy sa mga tangan po natin, positive din. And ganoon din po sa mga tangan po, sa mga gabay po natin. Okay? Kasi po kung tayo po ay napupuno ng puot, napupuno ng galit, no? Yung mga anghel nyo na po na yan, yung mga mababait na elemento nyo na yan, makakapag-invite po kayo ng mga negative. Pwede po tubuan ng sungay ang mga yan. Pwede po magpalitan nyo yan instantly. Kaya po mas maganda po talaga yung since kayo po is nasa divine, special po to sa mga healers, no? Even po sa tarot readers. Kasi tarot readers po is nanghahatak po ng spirit. Nag-i-invite din po ng spirit sa mga tarot readers, no? So, andito po yung talagang mas maganda po yung nasa high energy po kayo. And make sure po na lagi kayong, yun po, lagi ko naman po bilin sa inyo yun na lagi kayong hihingi ng basbas muna po sa taas. Okay? Okay. Ano pa po ba? Apologize. Okay. So, ang mensahe sa inyo ni Santo Niñong Hubad, no, is gusto niyang mag-apology sa iyo. Not so sure kung tungkol saan, bakit meron siyang apologize. Maybe, minsan hindi niya nagagampanan yung role niya. Maybe sa business mo, minsan mahina, pero pagka lumakas naman, talagang bonggang-bongga, di ba? Again, yun nga is nakadepende rin po yan sa energy nyo. Okay? Kung kayo po ay laging maganda pong energy at maganda po yung pakikisalamuhan nyo sa kapwa nyo, is positive din po ibibigay sa inyo ni Santo Niño. Okay? So, kailangan nyo lang po talaga i-release yung mga, kailangan nyo daw po i-release yung mga negative. No? So, kailangan nyo po yan para po ma-embrace nyo yung mga biyaya na ibibigay niya sa inyo. Yung mga bagong buhay na pwede na ibibigay niya po sa inyo. Ang kailangan nyo lang po talaga is i-release and para ma-embrace nyo po kung ano yung mga ibibigay niya sa inyo. Hindi niyo po siya magbibigay sa inyo ng mga blessings, miracles, kung meron po dito. Mas maganda po yung ganon kasi yung may clear yung mind and heart niyo and soul, no, para po maisagawa nyo na maayos yung mga biyayang ibibigay sa inyo ni Santo Niñong Hubad. Okay? Wow, nag-overcome. Okay. Yan yung binigay na mensahe sa atin ni Santo Niñong Hubad. Wait lang. Ayusin ko lang po. Okay, so dito muna tayo. Pak! Wow, may spell work ako nakikita. Bakit ganon? Okay, so let's see kung ano yung mga chika nitong ating card. Okay, so since na-overcome mo na naman lahat ng mga trials sa buhay, no? Kasi nga ang first card mo naman dito is healed, no? So magaling ka na naman. Okay? Actually, hindi ka na naman para pa maka-experience ng mga attacks, no? From your past, no? Pero siguro kung you're a healer now, talagang ando naman yung may mga attacks pa rin, no? Pero na-overcome mo naman to with the help of your tangan, with the help of that of Santo Niñong Hubad, no? Since na-overcome mo naman ang lahat. Okay, so kailangan po always thankful tayo sa kanya, no? And hanggang maaari kausapin niyo po sila. Hindi po porque suot niyo po siya is okay na po yun, hindi po. Mas maganda po yung kinakausap niyo po sila. Okay? Okay. So, ingat po tayo daw, no, sa mga kapatid, no? Sa mga kapatid nyo, medyo mangilag po kayo or makiramdam po kayo sa mga kapatid kasi parang meron pong mga plano or may mga attempts, no, na hindi maganda sa inyo tong sibling nyo na ito. Okay? So, kung sino man po makaka-resonate dito, please comment down below. Okay? And now, kailangan nyo pong i-share yung gifts and abilities na binibigay sa inyo ni Santo Niñong Hubad, no? Meron siyang binigay sa inyo, may pinamana po siya sa inyo. Yung spiritual inheritance is nasa inyo na po. Binigyan niya na po sa inyo. Binigyan niya na po kayo. No? So, ang kailangan nyo lang po dito is i-share just like for example sa mga, kasi si Santo Niñong Hubad po is also yung iba po, no, yung mga hindi po kagandahan ng mga pag-uugali is ginagamit po si Santo Niñong Hubad bilang panggayuma, no?
Depende po yan. Pero ako po kasi ang binibigay ko po, ang dala po ni Santo Niño Hubad na sa akin po kayo bibili is for negosyo and for protection. Wala pong karga yan na panggayuma. I hate gayuma. Nagbabaklas nga po ako ng gayuma eh. So, yun po ang, ano niya, ma-attract lang po yan, nakaka-attract lang po yan ng mga swerte. No, yun po yung dala ko. Yun po yung dala-dala ko na binibigay ko po sa kanya. Para po sa mga bibili is maka-experience po ng kaluwagan sa buhay. Pero hindi naman po to instantly. No? Ang kailangan nyo po is, syempre, pagtrabahuhan nyo po. No? Na habang nagtatrabaho po kayo, isandun po yung connection nyo kay Santo Niño Hubad and kay God. Okay? So, now we have the Pisces energy. Maybe, yung sibling mo is a Pisces energy. No? So, yun, tumumba siya. So, it's a confirmation. Okay? Na selfish. No? So, kung sino man yung sibling mo na yan, na Pisces energy is, ito yung talagang pinangingibabawa na ugali ang meron siya. Selfish. Okay? Selfish. And now is, ano na siya, naghihirap, I mean, nagsasuffer, umiiyak, kung ano man, ano, yan ang ano niya ngayon. Yan ang nangyayari sa kanya ngayon. Kasi now is talaga nagsasuffer siya. Okay? Super. Nagsasuffer siya ngayon. And now, congrats, you're pregnant. For some of you, no, hindi to sa lahat na buntes. Pero, for some of my subscribers here is mabubuntes or buntis ngayon. Antayin nyo yung last day na menstruation nyo. And, ano nyo ngayon this month. Buntis kayo. So, congrats. And for those naman na hindi congrats, so ito is ano ko sa Empress na, kumbaga, andito yung parang na-overcome nyo na yung mga, mga struggles nyo sa buhay from the past. So, now is andito yung parang nag-earn ka ngayon or yung mga investment mo is talaga nagkakaroon na ng resulta. No? Yung mga ininvest mo. So, parang ito yung harvest time. Okay? Ito na yon. Okay? So, yung toxic situation mo din is nag-end na. So, ando na ngayon, nag-healed ka, plus this one is talaga namang bonggang-bongga. Diba? May rights ka na ngayon to celebrate. May rights ka na ngayon to parang laging masaya, humagalpak ng tawa na dating matagal mo nang hindi nagagawa. Ngayon, nagagawa mo na ulit humagalpak ng tawa na lagi ka na masaya, laging kalmado, yung mga ganun sweet, no? Full of love, ganyan. So, yan ka na ngayon. Dahil sa kanya. Dahil kay Santo Niño. Okay, so you're under spell work. No? Ito yung under spell work ka and Scorpio. No? So, ngayon, no, kung meron ka mang nararamdaman na hindi maganda sa katawan mo, is, yes, sinasabi sa'yo ni Santo Niño Hubad na under spell work ka. Pero, no, still, naandyan siya para pagalingin ka. I-healed ka niya. Okay? Huwag ka mag-alala dahil pagagalingin ka nito ni Santo Niño Hubad. Power yan. Small but terrible and powerful. Diba, bebe? Powerful yan. Sinasabi ko sa inyo. Actually, ang kasunod ko pong naging tanga noon is ang Tres Picoroma. Kaya nga po, sinasabi ko lagi sa reading, hindi po ako magsasuggest sa inyo kung saan po kayo attracted, no? Kung saan kayo ma-attract, kasi nga po may mga uploads naman po ako, may mga uploads po ako dyan, so pwede nyo po silang i-browse, panoorin nyo po kung saan po kayo na-attract, doon po kayo. Huwag po kayong magtatanong kung ano po yung dapat nyong itangan, kung ano po yung energy na para nangingibabaw na gusto nyo siya, yun po ang kunin nyo. Okay? Kahit po yung mga pasyente ko na nagpupunta dito, nagwo-walk-in, sila po ang tinatanong ko kung saan sila attracted. No? Pagka ganun po, yun po yung kailangan nilang bilhin. Pero pagka talaga pong meron po akong pasyente na medyo may kabigatan po ang bit-bit, ang binibigay ko po kaagad sa kanya is ang Santiago de Galicia. No? And sometimes ang Tres Picoroma. Malakas po kasi ang Tres Picoroma. Sobra. Malakas po yan. And yun po halos ng laging bitbit ng mga manggagamot. Ang Tres Picoroma. Yan po ang Santo Niño Hubad is talagang parang
for me, no, is talaga malaki po ang pinagbago ko sa pamumuhay, sa buhay mismo. Okay? So, let go, let God. Let go, let God nyo po ang lahat, no? So, wag kayong aatake, no? Wag kayong gaganti. Mas maigi na po yung manahimik kaysa po yung gumante, kaysa po yung magdadakdak na kung ano-ano sa kapwa natin, no? Hayaan yung Diyos ang humusga, hayaan nyo pong Diyos ang kumilos, at kayo'y manahimik na lamang, okay? Kasi mahirap po yung papatol pa kayo. Kasi po hahaba lang ng hahaba, hanggang sa lalala ng lalala, hanggang sa magkakaroon kayo ng sakitan. Okay lang po sana kung pisikalan, pero yung iba po is talagang spiritual po. Mahirap po pagka-spiritual. Okay? So, ang sabi sa inyo din ni Santo Niño Hubad is, laban lang. Fight. 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 Okay? Fight lang. Fight. Okay? Andiyan siya sa inyo. Lagi siyang nasa tabi mo, lagi siyang nakaguide sa'yo, at lagi siyang andyan para baguhin ang buhay mo or dalhin ka sa right path. No? Ito muna tayo sa ilan. Okay, so dala ng inggit yung mga may attack sa'yo, no? Spiritual is andito yun talagang dahil sa matinding inggit. Okay? So, ito na naman tong pulika na to. Ano ba tong pulika na to? Okay, so ano kaya kasi, alam niyo ako yung nagsulat pero hindi ko alam kung ano ibig sabihin niyang pulika, dulika, pulikat. Pulikat! Okay, so ito yung pinupulikat ka. Yan. So kung before or ngayon is nakakaramdam ko yun ng mga pulikat, isa yan sa spiritual attack. Okay? Yung pulikat. Pulikat pala yun, sorry. Pulika lang, nawala yung T. Pulikat yan. Okay? So, yan yun. No? Isa yan sa mga ginagawa niya sa'yo. Pinupulikat ka niya. Matindi. No? Actually, alam niyo, na-experience ko yan. No? Midnight. No? Nandun yun talaga nag-unat ako. Pero, ay, Diyos ko po talaga. Mapapa-Diyos ko ka. Na talaga namang ang sakit-sakit. Nung binugahan ko ng dasal, ayun, nanahimik. So, ibig sabihin, tinitira din ako. Diba? Kasi po minsan, nga po pala yung mga amulets nyo. Kung ayaw nyo pong isuot sa gabi, pero kailangan po is nasa tabi nyo. Ilalim nyo ng unan or nasa ibabaw ng unan. Wag nyo pong ilalayo sa katawan nyo. Kasi po nung gabi na po na yun, madaling araw po na yun, pagkatapos ko po dito, is nilagay ko po siya sa lalagayan ko ng laptop. Hindi ko na po siya nailabas. Sa sobrang pagod ko, sobrang antok ko po, hindi ko na po siya nailabas. Kasi po minsan, pagka after po ng prayers, iniiwan ko lang po dito sa table yan habang nagpe-pray ako, ay habang nagre-reading ako. So, ang nangyari po, no, nagligpit ako, after po ng reading, nilagay ko po sila sa, doon sa lagayan ko po sa laptop, sa bag. Hindi ko na po nakuha, nakatulugan ko na. Yun, so, inatake ako. Okay, so we have the itim na kandila. So, okay, sa pag-ano po ng itim na kandila, no, make sure po, no, actually, ito hindi ko naman po talaga ina-advise to. Ito po kasi is ginagamit po talaga. Actually, ang black candle po is ginagamit for talagang protection, na talagang to banish yung mga evil, negative entities, devil entities, yan po, no. Talaga po siya yung nagwa-wash out, siya po yung nanglulusaw. Depende po sa intention nyo or depende po sa patungkol nyo doon sa kandilang itim. Okay? So, make sure lang po na huwag kayong kukuha ng kandilang puro na i-ultimo yung mitya. For example, this one. Ito po, kung halimbawa po ito is black candle, kailangan po puti rin po yung ganito. Huwag po kayong kukuha ng itim din yung ganito. No, huwag po. Makapangyarihan po ang kandila. No, makapangyarihan po ang kandila. Okay? Lalo na po kung ito po talaga ang daladala nyo sa katawan nyo. No? Kasi po meron po tayong kanya-kanyang dala. Meron pong hangin, meron pong apoy, meron tubig, meron pong ganon. No? May kanya-kanya po tayong ganyan sa katawan na binigay po ng Diyos Ama sa atin. Na kung saan po yun po yung ilalabas natin. Every time po na kailangan natin gamitin. Okay? So, make sure po na hindi po kayo gagamit ang kandilang purong itim. No? Gamitin nyo man po ang kandilang itim. Kung gusto nyo po, no, is make sure po na pang protection, no, protection po ninyo as a healer. Kasi po may mga attacks nga po. Kahit po tayo mga healers, meron din, nagkakasakit rin po tayo. Ako po nagkakasakit ako. Yan, katulad yung ubo ko po hanggang ngayon, meron pa rin po. Pero pahapyaw-hapyaw na lang po.
Ando na po sa point na talagang, pero ito po is ano lang po to, physical, no? Hindi naman po to spiritual. Andun po yung, kasi nga po talagang nagkaroon tayo ng walking pneumonia, di ba? So, yun. Nakiuso po ako dun. Okay? So, now, we have the espada. Okay, so sa spiritual is, ito ang meron ka. Yan ang sinasabi sa iyo ni Santo Niño Hubad, na meron siyang binigay sa iyong espada para sa pagkombate o pakikipaglaban sa mundo ng spiritual, and lalo-lalo na pagka nanggagamot ka. May karapatan kang gamitin to. So, kailangan nyong alamin kung ano yung orasyon para po magamit nyo ang espada nyo sa mundo ng spiritual. Okay? Actually, marami kang weapons kung nasa spiritual. Marami. Pero, ang lagi mong tangan talaga is ang espada. Espada na nagliliwanag, na punong-puno ng liwanag. Okay? So, okay. So, umikot na ang mundo. So, ito ito na yung since dito lumabas naman sarili nito na yung kapatid mo or yung may Pisces energy is parang ito yung talagang bumabanat sa spiritually noon na kaya mo siya ginawang tangan, si Santo Niño Hubad, is ngayon po is umikot na yung mundo. Okay? Kung noon talagang ikaw halos nakawan ang pinagkakakitaan nito, itong person mo na ito, no? Ngayon is, hindi mo naman siya ninakawan, pero binalik lang sa'yo ni God. Binalik lang sa'yo ni Santo Niño Hubad kung ano yung nararapat sa'yo na noon pa dapat. Na kinuha nito. Kinuha nitong person mo. Now, nasa sa'yo na. Hawak mo na. Okay? It's your turn. No? Umikot na ang mundo. Ikaw na ngayon nasa ibabaw, siya ngayon na nasa ilalim. Okay? Okay, so kuha pa tayo ng mga ilang cards. Siguro mga na lang, 3 cards, no? 3 cards. Okay, kuha tayo ng message mismo kay Jesus Christ. Kasi alam niyo naman po si Santo Niño is diba? Infant Jesus. Siya yung baby. Siya yung nasa Belen or anong tawag sa English yan? Kalimutan ko na. Nativity set or Belen. No, siya yun. Okay, so ingat ka palagi. Ingat sa mga paligid. Ingat ka sa paligid. Ingat ka sa mga tao nakakasalamuha mo daw. No, umiingat ka kasi hindi lahat ng mga lumalapit sa iyo or nagpapagamot sa iyo, nagpapabasa sa iyo is sila yung biktima, no? Yung iba dito is sila yung nambiktima, kaya sila nabiktima, no? So ang kailangan po dito is alamin niyo pong maigi, no, kung ano yung or pakiramdaman niyo pong maigi yung mga nakakaharap niyo. And make sure na huwag naman po kayo maghihiwalay or aalis siya nang wala kang pangaral na ibinibigay sa mga ganitong tao para naman mabuksan ng isip nila na ay mali pala yun, hindi ko pala dapat ginawa yun. Ngayon, kung di man nila i-take yung mga advices mo, it's up to them, no? It's not parang hindi naman yun yung hindi ikaw maapektuhan doon, sila naman, no? Okay, so last card, yung tayo ng last card, isang malupit ko na card, Santo Niño Hubad, please, thank you. Yan. Oops, okay. So, may lumagpak na po na isa. Ayan. Okay. Charang! Pagkain. So, now, ito ay ibibigay sa iyo ni Santo Niño Hubad. Plenty of food. Siksik-liglig na pagkain na ibibigay sa inyo ni Santo Niño Hubad. Na dati kasi talagang ito isa sa pinoproblema mo. No? And now, ngayon, English Tagalog mo. And now, is ibibigay niya to sa'yo. Just let go, let God, and let Santo Niño do the rest. No? Ipoprovide din, kasama siya sa magpo-provide ng mga needs mo, especially sa food. Siya yung nagbibigay sa'yo niyan. Okay? So, let's see kung ano pa yung ibang message. So, this is from Jesus Christ. Okay? Hingi tayo ng mensahe sa Kanya. Okay, so hingi tayo ng mabibigat or talaga namang makabagdamdamin na mensahe para manggagaling kay Jesus Christ para sa iyo, collective. Hingi tayo ng mga ilang cards lang. Siguro mga 5 cards, no?
Bukas naman isa na tayo, Vespico Roma. Susunod-sunod rin po natin kung ano po yung mga sunod-sunod din na nagintangan po. Okay, so we have, okay, give, and it shall be given unto you. True! No? Kailangan po kung ano po yung, ganito lang po kasi yan, ano. So, ang kailangan lang po natin dito is, since si God and si Santo Niñong Hubad is nagbibigay or pinoprovide niya yung mga needs natin. So, tayo po dito sa lupa, na alam po natin kung sino po yung mga nangangailangan, ibigay din po natin. No? It's better to give nga than to receive. Okay? It's better to give than to receive. So, yun. Okay? So, kailangan po natin ibigay yung mga, i-share yung mga blessings na po na receive natin. Okay, ipakita ko sa inyo kasi si Jesus Christ is nagpapakain po ng ibon. Okay? So, wait. Ano po tayo? Sumabit po yung isang card. Okay. So, he that believed on me, the works that I do, shall he do also. Wow! Kita mo? Kailangan daw gawin mo yun. Teka muna. Wait lang. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Okay, so, sinasabi lang po dito na kumbaga, kung sino man yung naniniwala, okay, so Kristo Ama, no? O kay Santo Niñong Hubad na nandito ngayon sa atin, ano, yung sinasabi na kung ano man yung mga ginagawa niya, ni Jesus Christ or ni Santo Niñong Hubad, kasi siya naman po talaga nandito ngayon sa atin, is ganun din ang gagawin mo dapat sa kapwa mo. No? So, parang greater works than this shall he do. Okay, so kailangan po dito is parang hindi naman sa tipong hihigitan mo yung mga ginagawa ni Jesus Christ before, pero andun yung alam kong kasi tao lang po tayo, so iba po yung ginagawa ni God eh. Iba po yung ginagawa ni Jesus Christ, no? Talagang magician siya eh. Talagang gumagawa siya ng milagro. Lahat, no? In a nice way, ha? Walang pressure, walang galit. Alam mo yung tipo nakikipag-usap lang siya na kung paano niya ihilang tao. Himas, haplos, tapos malubani na pananalita. Gumagaling na yung kaharap niya. No? Gumagaling na. So, yung sa atin naman, kasi tao po tayo. So, ang kailangan po natin dito is talagang higitan natin in a way na, kasi tayo, tao lang eh. So, parang hindi kumbaga, kung normal kang tao, wala kang kakayanan, di ba? So, parang hihigitan po natin yung ganung part na yun. Na mas kailangan, mas galingan natin, mas tutukan natin, yung ganun. Pero hindi para sabihin yung aangatan natin si Jesus Christ. Hindi. Kasi si Jesus Christ yan eh. Talagang powerful at powerful at powerful. Siguro, kahit sabihin kong pantayan nyo, yung kakayanan ni Jesus Christ, hindi. Iba si Jesus Christ. Meron po mga healers na hindi po nakakagaling basta-basta. No, meron po kasi, pero totoo po yung sinasabi ng mga healers, no? Like me, na hiyangan. No, meron pong, like me, no? Ito po is napansin ko po to, especially po sa mga may kargang kulam. No? Andun po yung, minsan hinawakan ko, okay na. Pero minsan naman po talagang antigas ng ulo. Gagaling po mga ilang araw, meron na naman. Pero meron naman po isang gamutan ko lang po, okay na. Huwag lang po ritual. Kasi po ang ritual po talaga is napakahirap kong baklasin yan. Kasi po, ang ritual po kasi is talagang yan eh. Gusto niyan talaga dedo ka. No, ganyan. Alam niyo yung unti-unti. Minsan po taon. Pero alam niyo yung taon kayo pahihirapan. Yung ganun. Ganun po ang ritual eh. Pero kung mga ordinary ng black magic lang po yan, mabilis pong matanggal. No? Like candle magic, ganyan, palipad hangin, mga ganyan. Madali lang po yan. Pero yung mga ritual po kasi talaga, alam niyo yun, talaga pong sasabihin ko sa inyo, napakahirap. Kasi po kailangan araw-araw ang gamutan. Hindi po nakuha na isang pitik yun. Kailangan po araw-araw. Or better Tuesday, Friday. Pero kailangan nyo pong i-monitor talaga yung mga ganun. Hindi nyo po pwedeng pabayaan yung mga ganun. Unless, yung pasyente nyo na po ang bibitaw. Okay?
Okay, so peace I live with you. My peace I give unto you. Wow, ganda, no? Napakagandang mensahe. Kasi actually, itong peace na to, no, is talagang isa sa mga gusto mo sa araw-araw. No, na gusto mo payapa, gusto mo tahimik, parang ang gusto mo lang talaga dito is masaya. Masaya, puno ng pagmamahalan, pag-aalaga, ganyan yung mga gusto mo eh. So, yun naman ay binigay sa'yo ni God na parang hanggat maaari, kailangan mo ipalaganap din sa mga nasa kapaligid, mga nakapaligid sa'yo. Kasi kung yan i-share mo sa kanila, sila din, i-share din nila yan sa iba. Alam niyo yun? Parang kung yung peace na yan, spiritually, parang nagkakaroon din ng networking yan. Na pwede mong i-share din nila sa iba, i-share din nila, share. Ganun. So, ganun lang. Kailangan lang talaga natin ipakita yung peace. Kaya nga di ba meron sa church is peace be with you. Okay? So, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Ganun lang talaga yun. No? Alam niyo yung manalangin kayo ng taimtim, ng kahit paulit-ulit, no, is actually, alam nyo, yung mga gusto nyo sa buhay, kahit hindi nyo hilingin talaga, is talagang ibibigay sa inyo ni God. No? Talagang andun yung, kahit hindi mo hilingin, hindi mo hingin, o hindi mo ipagdasal, or pinagdadasal mo man siya, pero alam nyo yun, ibibigay sa inyo ni God is sobra-sobra dun sa ina-expect nyo. Basta kailangan lang po dito is, naging totoo po tayo sa sarili. No? And make sure po na wala po tayong tinatapakan na tao. Yung mga ganun po. No? So, yung mga desire nyo po, no? Yung mga desire nyo po. Actually, alam nyo po yun, ako po before, no? Wala pa po ako ganun dito sa mundo ng spiritual. Is talaga pong andun yung, minsan nanonood po ako, may mention ko na po, no? Wag na. Okay, so isang healer din po na kilalang kilala, no, na talagang nag-trending, is talagang sinusubaybayan ko po yun. No? Way back 2018, nga ganyan. Sikat na sikat po yan. For sure, kilala niyo po kung sino yung sinasabi ko. Kapakagaling po nun. Lalo po sa pasapi. Galing po nun. So, andun yung minsan sabi ko, ay parang gusto kong maging ganyan. Parang gusto ko rin manggamot. Ganon. Narinig pala ako ni God nun. No, narinig ako ni God. Tapos, hindi ko akalain na magpupunta po ako sa ganitong sitwasyon na magkakaroon po ako ng ganito. Actually, akala ko po healer lang ako eh. And binigay na po ako ng bonus. Diba? Ganun po yun. Humiling po kayo ng isa or parang humiling lang po kayo ng halimbawa ng isang baraha. Pero ang ibibigay sa inyo, box, bundle na baraha ibibigay sa inyo. Ganun si God. Hindi siya madamot. Wala siyang damot sa katawan. No? Lahat ibibigay niya sa inyo, lahat. No? Lahat ibibigay niya sa inyo. Okay? Okay, for the last part is seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ko sinasabi pong hanapin niyo si Yesu Cristo. Hindi ko po sinasabing hanapin niyo po yung kaharian niya. Ang gusto ko lang po dito is andun po yung mamulat po kayo, no, na totoo pong merong Panginoon, nabuhay po ang Diyos Ama, nabuhay po ang mga ascended masters, nabuhay po ang mga ancestors nyo, yung mga ganyan, no? So, make sure po na lagi po tayong kukonekta sa Kanya. Yung bang hindi naman po yun eh, hindi po kawalan sa atin yun. No? Parang nga po yun eh, parang ikalalakas po ng katawan at kaluluwa po natin yung laging pagtawag sa Kanya eh. Mas nagiging healthy po tayo and andun po yung talaga nalalayo po tayo sa mga tukso, sa mga galit, sa mga inggit, alam nyo yun. Kasi alam nyo, mas masarap po yung may takot po tayo sa Diyos. Yun din po yung ipamana nyo sa mga anak nyo. No? Hindi po yung yaman na material.
Kasi po magkakaroon po kayo ng yaman na material kung mayaman din po kayo sa spiritual, sa Diyos. No? Kung na ipapakilala nyo po sa mga anak nyo yung Diyos, alam nyo yun, in return, no, ibibigay din ni God sa mga anak nyo kung ano yung nang-receive nyo. Hindi po ako sang-ayon dun sa wala po tayong tanging ipapamana kundi edukasyon, ganito ganyan. Ito kaya ako nagpupursige, kaya ako nagsisipag, kaya ako nagtatrabaho maigi para maipamana ako sa inyo, ganito ganyan. Hindi po eh. Kasi po ang mga material na bagay po is nanggagaling naman po yan sa Panginoon. Kasi kung hindi po kayo parang alam niyo yun, ang lalapitan, o kahit hindi nyo nalapitan, pero illegal yung mga ginagawa nyo. Hindi po maganda eh. Mas maganda po yung, andun po yung connection nyo kay God. Then nakaka-receive po kayo ng blessings, di ba? So yun po yung iparamdam nyo sa paligid nyo, sa mga anak nyo, sa kamag-anak nyo na nare-receive ko to kasi binibigay sa akin to ng Diyos Ama. Na andyan siya para i-provide sa akin to. May good, thank you po. Andito po sila ngayon sa akin. Thank you po. Okay, so, sorry po ako, napatigil po ako. Okay, so yun po. So ang kailangan lang po doon is mas maganda po yung ipalagana po natin yung salita ng Diyos, yung mga patunay na paano po tayo nagkaroon ng ganito, paano ko kayo nabili ng damit, paano ko kayo napapakain, kasi lahat yan galing kay God. No, andun po tayo, kailangan po natin magtrabaho dito. Hindi rin tayo bibigyan ni God, hindi po tayo kikilos. But make sure po na sa tama po yung ginagawa ninyo. Okay? Yung pagkakaroon nyo po ng income na malalaki, binibigyan po kayo ng strength ni God. Kasi kung kayo po mahina ang katawan, hindi po kayo makakapagtrabaho. Yan po is sa blessing na po yan na magkaroon po kayo ng malakas sa pangangatawan na walang nananakit sa inyo, walang masakit sa inyo, wala. No, na nagagawa nyo po lahat ng gusto nyo para po kumita. So yan po yung binibigay sa inyo ni God, yung strength, yung power, no, sa araw-araw. No? So always be thankful to God, no? Para po lagi po tayong kalugdan. Okay? So yan po yung message ni God sa inyo or ni Santo Niño Hubad sa inyo. Okay? So sa angels naman tayo, no? Pero from ano pa rin to? From Santo Niño Hubad. Okay? So kukuha lang din po tayo ng mga ilang cards, maybe 5 cards din. Pero yung mga malulupit na mensahe from you, Santo Niño Hubad. Thank you. Tapos tayo. Kuha ko tayo. Ayan. Okay. Ang dami. Taga lang. Okay. So, ayan. Ito po muna tayo sa mga nakataob. Okay. So, now we have the 10 of air, King of water, Page of water, the lovers, and 3 of 5. Wow, ang ganda ng card mo, bebe. Okay, so ang sinasabi dito, mensahe sa inyo ni Santo Niño Hubad, is andito na yung talagang, yung freedom, no? Is andito na yung nakawala na kayo doon sa pagkakakulong nyo or sa paghihirap and also sa mga pains na dinaanan nyo noong mga nakaraan or this year, 2023, no? So, ito na yung tapos. Matatapos yung taon to, tapos na rin yan. No? Ma-overcome at ma-overcome mo yan lahat dahil nga magaling ka na. Okay? Nakita nyo naman kanina yung card natin which is yung top ng deck natin kanina which is yung healed, no? Na sinasabing talagang magaling ka na. So, meaning, andun yung talagang tapos na, naputol mo na, lahat. And now, ito rin yung time para ma-recover mo lahat ng mga nawala rin sa'yo. Spiritually, physically, mentally, and emotionally. Lahat yan. Makukuha mo na ulit. Ibabalik lahat sa'yo ni God yan. Ibabalik lahat sa'yo ng Holy Spirit and ng Divine. Ibibigay sa'yo lahat yan. Okay? So now is, dahil alam ni God, no, dito sa King of Water, is sinasabi ni God, deserve mo yan. And alam mo yung tiwala binigay sa'yo dito ni God is sobra-sobra. Sobra-sobra kang pinagkatiwalaan dito ni God, ni Santo Niño Hubad, kaya niya binigay ito sa'yo.
Okay? And kaya din tinapos ni Santo Niño Hubad yung mga sufferings mo dahil deserve mo daw yan. Okay? So now is kailangan dito, pairalin mo yung intuition mo. Dahil binigyan ka din ng psychic abilities or intuition mo, pinalakas lalo dito ni Santo Niño Hubad. Lalong lumalakas. And kailangan din dito is ano mo yun, yun nga, maging sensitive ka. No? Yung pagiging open heart mo, yung pagiging mabait mo, medyo sundutan mo ng konting sensitive. No? Pagiging sensitivity, kailangan magkaroon ng konti. No? Para hindi ka malinlang, hindi ka maloko ng mga taong pumalapit sa'yo at nasa paligid mo. Okay? So, about naman sa relationship, we have the lovers here. No? Is sinasabi naman dito na it's your choice. No? Pinapaubaya sa iyo ni Santo Niño Hubad kung ano yung mga choices mo when it comes to relationships. No? Pero andito yung talaga si Santo Niño is hindi niya hahayaan na masira ang merong relasyon ka ngayon. Okay? Especially kung ikaw is may pamilya, hindi niya hahayaan yan na magkawasak-wasak kayo at wasakin lang ng isang tao o ng tao. Hindi siya papayag. Dahil ang gusto ni Santo Niño, masaya ka. Ang gusto ni Santo Niño, nakangiti ka. Ang gusto ni Santo Niño, healthy ka. Ang gusto ni Santo Niño is masatisfied ka. And yun nga, magkaroon ka ng kalayaan sa lahat. Gusto niya talaga masaya ka, promise. Okay? So now we have the Tree of Fire. So nandito na yung mga goals mo, no, is lumalawak or tipong yung mga kakayanan mo, no, as a healer or tarot reader is talagang lalong lumalawak. Muusbong. Even yung visions mo dito, no, is talaga namang wow. Wow. No, ang visions mo dito. Talagang andun yung ang dami mo na nakikita. Especially to sa mga healers. And sa tarot readers din, na yung visions mo dito is talagang ang lakas na, no? So now is this is your time. Actually 2024 is your time para mas maging maayos. Magiging mas maayos ang buhay mo, mas magiging satisfied ka, yung contentment is nandyan, and yung mga travel na gusto mo, mararating mo yan, kung ano man yan. Dahil may nakikita rin ako dito talagang travel, no? I think meron ka 3 countries, no, na mapupuntahan year 2024. No? Merong magi-invite sa iyo or talagang plans mo to go there, no, do sa bansa na 'yon. Okay? And also, meron din ako nakikita dito sa card na to na parang sila mismo, no, ang magi-invite sa iyo, maybe sa ibang probinsya or cities na parang i-invite ka nila for a mission. And nako, ang tinding reward ang makukuha mo. May mga rewards kang makukuha. May mga unexpected, no? Yan. So, kailangan mo lang dito magstay grounded, no? And mas maging focus ka, no? And talagang alam ko naman na hindi mo pababayaan tong alaga mo na to. Dahil hindi ka rin pinababayaan ng alaga mo na yan. Okay? So, that's your reading for tonight with Santo Niño Hubad. So, maraming salamat. Again, sa mga subscribers ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Sa mga hindi po nakaka-subscribe, please, paki-subscribe po, paki-click po ang subscribe button, then paki-like and share, then paki-click na rin po ang notification button para po updated po kayo sa mga readings po natin. No? Again, this is Spiritual Awakening and sometimes po talagang merong love reading. Okay? So, maraming salamat po. And this, ano oras na po ba? Okay, it's 12:20. It's December 24. So, Merry Christmas po. I'm not so sure kung bukas po is makakapag-send po ako ng reading sa inyo sa 25. No, pero dagdag ko po ng paraan tomorrow. No? Kasi po tomorrow is about Respico Roma naman po ang ating i-reading tomorrow. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye! God bless po.